tignan at kailangan mag-ingat, yun ay si Azar. And now, here sa lineup ng Elevate, kakabuo lang nito OSX. I just want to remind everyone, kakabuo. 1 week, 2 weeks, di ba? This is just crazy. Naalala ko yung mga ganong klaseng tawagan. Gusto mo gumawa ng team? Bakit? Para saan to? Philippine qualifiers. No pressure. Dito tayong host eh. Sige. Okay lang yun. Kasi magbubuk lang naman kami. Pupunta kami dun sa kung makapasok kami sa qualifiers. And I agree with you, man. 2 weeks. 2 weeks of preparation right now in making this team work. It's a challenge. Like, makilala na ba isa't isa? I mean, chemistry, synergy-wise, ano ba? Maka-jive ba ito ng mga ayos? Kasi hindi lahat makapag-adjust sa ganyan. Pero, speaking of the adjustment, ngayon, ang pwedeng gumamit ng Ogran ay ang kabila. Pero, difference in terms of the start, Long and Yuan for Elevate. Napakaganda ng Yuan pick. Kasi kung magsha-Shangwan man dito si Dragon para dun sa patented na Dolia Shangwan combo, pwedeng gamitin yung Endless Sorrow, diba? Yung kanyang lubog to make sure na yung mga tinta ay mapunta sa kanya, but they are going to pivot away from the Shangwan and will go for the She! Pare, I went to a BGC yesterday, like, ganda ng mga dun, pare, like, yung so overhead billboard pa yung sinasabi mo rito, like, pare, I saw so many dollars back there, like, there's so many dollars in BGC, bro, like, Norm's like, papansinin niyo ba ako yung mga dollar na lang? Kasi, guys, punta kayo sa BGC, guys, ngayong weekend. Actually, blocked yung daanan doon, pumunta kayo, tinanong si Overlord, kasi baka mamaya matimingan niyo yung dolya. Actually, ang daming dolya nung last weekend. So, nga, 10 yata yun. Billboard. The first ever billboard na nakita ko sa BGC, man. Kaso nga lang, going back kay She, dahil nagsimula yung Johto kay She, man, ayoko yung mid lane na to sa mga laban natin. Ewan ko lang sa'yo. Kasi this really disrupts a lot of positioning, placement, especially kung hindi ka mobile. Yeah. Pretty much similar sa Princess Frost, no? Kapag halimbawa lumaban kayo sa isang choke point, lahat ng kanyang mga AOE, lahat ng kanyang pag-control is pretty much what's going to win you the team fight. So for Blacklist, same approach. Ang pinaka-difference lang dito, just Chi, again, on that Dune. Kanina, ginamit niya Ogran, siya ngayon yung gamit ng Dune. So they do have, a very, what I would say, a very formidable front line na pwede mag-decide to go in or go out at any given moment. One of the things I kind of want to highlight ngayon, though, OSX, is that one hero na alam naman natin na may pinakamataas or may mataas na win rate and success rate during the Hawk Championships, at yun ay ang Zhang Fei. The Zhang Fei is going to be the biggest question mark for Elevate. We all know that Evilist is very talented, but is he that good dito sa Zhang Fei to make sure na mai-impact niya yung mga team fights maya-maya? I think that's the biggest question to see, no? The impact. Hindi lang basta sa setup yung Zhang Fei it's like the question is, where will you pop off the perfect unbridled outburst sa mga sa heroes ito? Kasi nagkaroon nga kami ng counter noon sa caster's desk na sino makuha ng Zhang Fei, may comeback yan. Well, salamat sa Zhang Fei na yan, ng HOK, sina-extend yung oras namin. Nag-overtime kami dahil dyan. And doon talaga yung simula ng mga comeback games, which is tama naman sinabi ni Coyote. Anong gagawin mo? Like, kung sa tamang moments na hindi ka makakabawi, yung Zhang Fei sobrang disiplinado to hold that outburst, that changes everything sa plano nyo, di ba? And kung may long pa, pwedeng maging gamitin yung ulti for either defense or offense. Yuan becomes untargetable dun sa Unending Sorrow. So with this, ano nga yung pwedeng maging sagot dito? Kasi kung may crewhan, I think ang sagot ng Blacklist, last 2 picks, Consort U and Consort. Sige. Favorite mo. Hindi ba may? Si Consort U, OSX, I just want to, grab this opportunity to try to discuss itong si Consort U. But more often than not, sa ladder, kapag ka napipick si Long at naiwan bukas, kasi hindi naman madalas maiwan bukas yan, the experienced marksmen, they default back to Consort U. Dahil yung kanyang second skill, diba? Pag nagbato ng Flaming Palm, or yung tatlong apoy,
etong Silong, kaya niyang ma-dodge yan gamit yung kanyang second skill nga. So, that said, yung Oak Bolt din niya, di ba? Kumbaga, we all know that Long is that one marksman na parang more on the poking side, di ba? Kasi gusto niya kaya nga siya long Exactly. Kaya nga siya long. Kasi kailangan long range. But with the concert queue, at least kapag meron kang, Oak Bolt, yung kanyang mahabang projectile, nagkakaroon naman ng parity in terms of leading play. So, yun yung rational why concert queue was picked up here by Blacklist. May nababasa na ako, Kuya Otto, sa mga picks ng ng game na to. Kasi yung first game, nakita natin si Judge DCD Renji. Ngayon, marksman with great survivability in the early game, as you've mentioned. Ay, Chami 1, grabe naman yun. Napil mo lang kay Hyde. By the way, it's a very awesome skin. Guys, that kind of feel na ginawa ni Agi6 and Hyde really sets up a delay for this Mayin at mapapush back na sa base dito at makakaikot ng mas maayos sa Elevate. Now, going back dito sa naging answer ng Blacklist International with the concert queue. Maybe survivability-wise, dahil may Dolya nga sila dito, they were eyeing on how to get a great way to reset important ultimates as well. Dahil nga, two members are really can be untargetable sa mga moments na pwede nilang i-take down to. Yeah. I was waiting for Chami to pick up yung Alain nga, diba? For that Dolya-Alain combo. Pero they went for the mean and it also makes sense. Kasi kapag ikaw ay kapag ang kalaban ay may isang hero na grabe yung mobility, and we're talking about Long, diba? Isang click lang ng isang click lang ng kanyang ultimate, lilipad na kagad yan at hindi mo na maaabot. But with the main, yung combination niya ng semi-crowd control and yung single target burst niya is actually the perfect counter, perfect assassin dun sa may clash lane nga na meron tayo. Meanwhile, dito sa may bandang gitna, nagkakaroon lang ng sagutan dito, no, Essex? I know, I mean, to add to your statement there, alam, pwede lang talaga gawin nga ng Blacklist International getting this, like, the advantage is continuous poking and just harass din sa mga lanes. Ay, nag-flash in AG6 on low HP at pang secure na nga ang first blood ni Chami 1. Blacklist International once more amping their early game na pwede lang gawin into the top lane. 4 kaagad na nakabang doon sa kay Hyde. Mukhang hindi yata makakaano ngayon, makakapwesto ng maayos. Si Golden Kite, ginamit ang Flaming Palms at nakakuha din ng kill dito sa baba. Azar on that kill. Golden Kite falling this moment at marksman really stepping his up sa early game pa lang. I think that's a great way to see na eto na, okay, nakuha yung kill sa taas pero marksman, panel in tayo ng damage sa'yo ngayon. Right, and we're talking, we are again witnessing Azar in his, what I would say, prime ulit, no? Parang he is now in the prime position to carry this game once again. Nakakuha siya ng lane kill dito sa may bandang ibaba. But I just want to go back kanina dun sa nangyaring pick-off kay AG6. Sa gitna, binurn nila yung ultimate. Pagka-burn nila ng ultimate, they know the perfect timing and pinunish nila doon sa bibandang itaas. That also serves as a lesson to our viewers din, no, sa na naglalaro ngayon sa ranked games. Hindi porket may skill yung kalaban, hindi nyo na tatangkain na i-burst down yan. Because one of the things that you could do is to just time it. Kapag alam yung cooldown pa yung kanyang mga ultimate, yung kanyang lubog, yun yung window of opportunity to punish it. I think same can be said para dito sa Long. We all know kung gaano katagal ang cooldown ng Infinite Vastness. It takes 60 seconds for it to be on cooldown at level 1. Wait lang si Ivalice, humahanap ng tamang angle dito. We all know na yung mga angle na yan, parang mala JB sukat yan, pare. Kung sukat So, I mean, kung sukat, sa Paranaque, nakahaba din kung isipin mo, no? Pero, kung babalik tayo sa moment ngayon na kung susukatin na talaga kung gagamitin yung ultimate ngayon, if you are Zhang Fei, either gamitin siya defensively or kung ikaw kasi mag-i-initiate either pwedeng gawin against you ang ultimate mo. Kaso ang ginawa lang nila dito, zone out, kuha ng damage sa 13. Ano may ginagawa nila, abot nila yung unang T1. Thanks to the zone out na ginawa ni AG6. At ang tatlong membro at may naghahabulan sa taas habang nangyayari na lahat ng to. Nakuha ba? Hindi ata. Half HP doon. Kaya Chami 1. Open ngayon ng Tyrant. At kung makikita natin, this is the perfect picture. Naagaw! Ay, naagaw nga. Kung titingnan mo din naman, untargetable nga ngayon. Pero Josh China, ako ang ganda nakapin setup. Ginamit na Famous Mouse para makapag-poke out. Kaso nga lang, wala nang outburst ngayon si Ivalice. Back away na lang muna. Hinabol, ginamit ng Infinite Vastness para ma-zone si Chance. At si Dragon. At mukhang habol pa rin. May haabot lang hit. Hindi ata magko-commit ang Elevate dahil dalawa na nakuha nila doon. 2 down para sa side ng Blacklist. Although they were able to steal yung objective, I don't think it's worth it.
You look at the gold, Elevate is running away with things, no? Meron na silang magandang gold lead dito, 1,000 gold lead as we wait for the picture to stabilize. Ladies and gents, wag kayo mag-alala, ayusin natin yan. Whatever you're seeing in the screen right now, you are still watching Upper Bracket Finals. Ayun, going back sa moment din sinabi mo, Kuya Otto, yung mga ganong klaseng moment na nag-freeze yung oras, ang tawag dun talaga is the picture perfect moment sa mga thumbnail na ginagawa ng mga clips nyo dyan. How to steal the Tyrant against Elevate. Yung mga ganon, or how to steal the objective against Black and White. Mga perfect picture thumbnails, yung di ba? Meron din ako nakitang ganyan, parang anything can be a Netflix poster, no? Ganong content. Try mo na ba? Hindi pa. Gusto ko nga i-try yun. Kaso, kailangan may kasamang magandang partner. Yan ang gusto ko sa'yo. Tama ka. Pero, ito, wait lang. Fate Rewind gagamitin na. And that's going to be Mitsura dito sa may mid lane na talagang binibigyan ng pressure. Grabe yung mga cooldowns ng ultimate dito ng Elevate, ha? Kasi, even yung Fate Rewind, napakatagal din ng cooldown yan, pare. Totoo, man. Ay, kailangan nila tayo timing dun. Pero yung timing ngayon ng outburst na knock-up dito si Just Chi. Kaso nga lang, ang Elevate na ako na magandang pwesto. Ang ganda ng angulo ngayon. Nakuha si Chami Won. Nahabol na nga rin ng Dragon. Ginamit ang Infinite Vastness for an offensive play. Pero ang hit ay tatama doon kay Just Chi. And a double kill once more. At makikita tayo ng isa pang play na pwedeng gamitin si Dragon Lone HP. Ang ganda naman yun! Right onto the ultimate triple kill mula kay Azar. Very crucial crowd control. Grabe ka naman, AG6. Make it 4! Quadra kill na talaga ang Elevate ngayon. Azar, titigil ba? G6, sinahabol pa rin si Chaz. At sinecure na rin talaga. Apat ang nakuha. Ang ganda naman ng angle din. Tama yan. Meron po kami ngayon drone shot na pinapakita ngayon sa mapa kung gaano kalupit ang play na yon. Buti na lang, kuha tayo ng permit. Oy, yun lang, hinahabol na ni Chami. And there you go. Yun yung sinasabi nga natin, the single target CC plus burst na available sa Mayin. Pretty much the reason why you want him to be picked kapag kaya yung mga marksman sobrang bidulas talaga. But we look into this replay. You look at the impact of Azar. You look at how he positions himself to make sure na yung kanyang damage is going to be connected to the primary targets. Dragon getting the huge chunk of damage and plus that final stun, yung donut stun dito ni AG6, clutching it out. Another team fight win para sa Elevate. Grabe yung zone na ginagawa. Ay, na mournful tempo na naman na tumama Mali dito. yata Dalawa yun. CC immune. Mukhang ang gustong gawin ay counterplay. Napakagandang outburst once more. Tatlo ang na-pushback. Ibang Elevate, Chami Won mula sa likod. Makakuha ba ng ganda backline play? Ay nako, teka lang. Si Ivales ngayon ang naghahanap na pwedeng mahuli dito para Bugan. Pero nakuha dito ang isa. Ay nako, hindi na nakaligtas si Ivales. At ang Elevate yan kailangan mag-back away, pero pwede lang ma-corner dito si Just Chi. 3-4 HP out. Ginamit na rin ang mournful tempo. So hahabol ata si Hyde. Wala atang makakauwi at nakakuha na rin ng isa pang kill ang Elevate. Nakuha din exchange. Dalawa na mula 2 for 2. Pero may sagot din pala si Mitsura. Zone out, hindi pa rin matitigil ngayon. Unending solo ginamit para di ma-target ng third. Oh my goodness! Apat na naman ang nawala on na killing spree si Chami Won. Kaso ang Elevate ngayon, in an extended team fights, hindi na ata makakauwi ba? Si Chami Won, hinahabol pa rin. Takbo, takbo, Chami Won, naabot. Hindi umabot. Hindi umabot ang mournful tempo. Pwedeng pang Olympic si Chami Won. Para talagang mga tayo, hindi totoo yung replay. We are still on live. And right now, Elevate, another team fight win para sa kanila. At ang maganda pa dyan ay kinukuha na nila ang resources dito ng Blacklist. Every team fight heads to the direction of Elevate, and so far lahat ng tempo ay nasa kanilang kamay. Ay, man, speaking of tempo, ito 4K gold lead for Elevate. Grabe yung ginagawa nila dito. They know how to channel that. Kasi kung babalikan ko yung point na sinabi mo kanina, ang taas kasi ng cooldown ng mga ultimates ngayon ng Elevate. So, probably right now is, ang nakita talaga ng Blacklist International the early game is probably burst down and deplete them once more na magamit lahat ng resources. But on to the other hand, na sila advantage ngayon. Wow. Sila ang may hawak ng bola, sila ang may hawak kung paano nila gagamitin ulit ang kanilang macro play na ginagawa sa Blacklist International. Wow, I've never seen this kind of, again, a state ng Blacklist right now. Again, they remained their way, right? Papunta sa unang araw ng invitation ng qualifiers now.
elevating every possible way. Ayun na, ginamit ng Unending Sorrow para makatakas Xiaomi 1 ang magiging frontline. Meanwhile, nagamit na rin ang Fate Rewind, gandang Fate force out. Rewind. At binigyan lang na magandang pwesto doon yung mga minions. Hot na basag yung T2, men. Yeah. Ay, Parang perfect yung lineup ng Grabe Elevate ito, para ano? sa kanila. Kasi meron kasing moments na talagang umaas yung mga players ng Elevate. But it doesn't matter dahil meron silang escape button, no? Emergency. Send click lang, pwede silang tumakas. Ngayon, Just She nag-abang. Ayun, habang nag-abang sila dito, ginamit ang outburst para manakap lang isa si Golden kahit ang pinaka-crucial dito na tao na makapagbigay ng damage sa Blacklist International, hindi kaya ng physical immune! At nakuha rin ni AG6 Grabe. sama na rin si Dragon at may knock-up na ginagawa para pang buy time ngayon si Just She. Ang tanong, kaya ba hindi makumonek ang mournful tempo? Pero ang tempo na ginawa nilang follow-up doon, napakaganda. May laban pala sa taas na nagaganap. yung Magjowa! May LQ Hoy! mismo sa base. Naghahabulan papunta sa BGC. Mapunta kayo sa Fifth Avenue. Mitsura, hinahabol si Dolia. At hinahabol Ano? na ni Hyde. May third party! Nag-flash in! Huwag ka na lumabas! At pinauwi na talaga yung Dolia doon sa base. Yun lang. Ang third party si Byron pala. Siya pala yung ano. Siya yung mag-jowa, nag-aaway pa, premise of title nga yung away nila. Yung hatak, pero again, lulubog lang. Ito yung nga yung sinasabi nga natin, maalanganin ka sa buhay, maalanganin ka sa pwesto, escape button lang gamit ang ultimate. Grabe, no? May mga ganun talaga session sa buhay. No? May tropa kang nag-e-enjoy dun sa baba. Meanwhile, meron palang, may away dun na mag-jowa dun sa taas. Akin na kasi yung kape mo, mga ganyan. Si Hyde, teka lang, ayan ha. Ito, delikado to isipin mo, no? Ang question dito, right? Going back to the jowa part ni Heino and Dolia, sino kaharap ngayon sa Blacklist in terms of team fights, right? Like, ito yung pinaka-question since Dolia, man, di ba? Yeah, and that should have been Just Chi. Pero kasi napakalaki ng kalamangan dito ng Elevate that he's now unable to tank yung damage ng Elevate. And right now, Elevate is going in again! Oh my goodness, ang gandang outburst na ginawa doon ni Evalis. Dalawa kagad ng Holy Dragon and Chaz. Wala na sa laban na to. May dabog pa, may follow-up. Hinabol din talaga. Mournful tempo, kumunek! Wala na rin si Chaz, wala na rin si Golden, kahit wala si Dragon, sama mo na si Joshi. At habang nag-iisa din si Chami 1, ito na yung habulan na ginawa niya kanina, wala na nakatakas kay Mitsura. An ace! Elevate once more. Ito ang HOK drone shot na nakikita nyo ngayon sa Elevate habang binabasag nila ang T3 sa gitna with the minions pushing in. Game number 2. Nakuha na naman ng Elevate. 2-0! Grabe! What a performance! Good morning, manager, ang nangyayari sa Elevate ngayon. Kasi napakaganda ng gising, napakaganda ng performance ng core members ng kanilang kupunan. Oh my God, grabe yun. 2-0. A Blacklist International na 2-0. And look at this series. Match point. Elevate's on match point against Blacklist International, man. Wow, like, a statement. Sabi nila, ano? Crazy. Global ban. Game number 2. Grabe. What? Oh, wow. Grabe. Like, again, I'm just all smiles right now because if there's one thing that we can say na bias tayo or is like saying, I know that you would agree with me, bias tayo sa magandang level at magandang performance ng HOK or magandang laro ng HOK. Yes. And Elevate is pretty much flying doon sa Raider na yan. Saktong-sakto, may pa-drone shot pa tayo. Kasi kitang-kita naman talaga doon sa game number 2 kung paano nila denominate ang Blacklist. Man, agree ako sa iyo, man. At tinatawag dito, guys, ito ang secret level ni Elevate against Blacklist International. Game number 2, 2-0. Looking at the post-game stats once more. Ito yung time na ilalike mo yung mga kasama mo at sabihin mong good job kasi may mga button likes dyan. But kidding aside, this is Elevate once more utilizing their lineup. I think sinasabi natin kaya sa mga team fights, napakagandang lineup naman to. May escape button, may initiator, merong walang masyadong casualty dito. Tama? Kasi with the prowess that they have in their toolkits, isa lang yung naging death ni AG6. Dalawa lang kay Mitsura and explains how the Venomous staff was the great way to peel out HP bars dito sa Blacklist International.
ito yung naging problema din also for the Dolia. It's a pressure for the healing and yung presence na maging present sa team fights. Kasi syempre, if you want to also have the way to support your team in terms of team fights, kailangan mo talaga ng sustain. But kaya dito natin nakita na na-force talaga si Chami 1 in terms of the last man defense setup. As you said, may escape button ng Elevate in terms of their lineup. For Chami 1, siya yung naging siya yung naging bakod in terms of the setup. So another pressure once more for the clash lane na talagang hindi din nag-work out yung she as well kung paano mo nga i-misplace lahat ng membro doon ng Elevate. I'm trying to find a very impactful game nung she or very impactful moment nung she doon sa game na yun. Yeah. However, I wasn't able to find any, no? Kasi although one of the things na talagang pwede mong i-maximize on the she is yung control niya, yung silky threads na pwede mong galamayin no? Pwede mong kontrolin ang movement ng kalaban. Yeah. Kung lumulubog sila, kung lumilipad sila or bumabalik sila sa nakaraan, it just defeats kung ano yung talagang dapat nagagawa ng she pick up dito ng Blacklist International. I'm not saying that it was a draft problem. I'm just saying that Elevate was able to find the proper timings dun sa mga gustong gawin dito ng Blacklist. And I kind of just want to commend din si Azar. Yeah. It starts with him. Yung lane kill niya dito sa may bandang ibaba, meron tayong tinatawag na inaaurahan. No? And yung ang nangyayari kasi doon is kapag halimbawa nagkakaroon ka ng lane dominance, gumaganda ang iyong mood, gumaganda ang iyong tempo, at kabaliktaran yung nangyayari sa katapat mo. Yeah, I think that's a great way to see it. No? Yung aura, and also yung follow-up na ginagawa ni Evalis dito, and the zone out and the knockback na ginagawa. Yung mga angulo ni Evalis, alam mo talaga kung saan niya ilalabas doon yung kanya outburst. Kasi hindi, may mga makaiwas sa kanyang ulti, pero I think one thing also na pinaprayo na in terms of that setup is kailangan lang talaga ng pwesto ni Adi6 and Hyde. And yung habulan na nangyayari dito in the game is just getting She out of the picture and Chaz. Kasi again, the Dola can only do so much if lahat kayo din nakakuha ng magandang tempo. Pero with this, nahihirapan din sila to get the counter setup because there was no crowd control. A longer crowd control to hold everyone down. I mean, that's one. Second is, kailangan na ng extra burst dahil ang daming escape button dito. Sabihin namin ulit, sobrang daming escape button. So paano mo hahabulin yan? Kailangan mo ng burst. And that was one department na hindi talaga nag-shine sa Blacklist International in terms of pulling it up. Kung meron man silang single target burst that's coming from Chami, pero he also has to pick his spots, diba? Yun yung problema kasi sa main. One thing that needs stepping up here, and let's face it, si Golden Kai talaga dito sa may bandang ibaba. 2 games in a row, Elevate was able to get their early game advantage off of the bot lane. No? Talagang si Azar, may siya, exuding aura, meron siyang pinapatunayan dito. Ito yung habulan na magjowa, pre. Yeah, ito Sino ba kasi yun? Sino ba kasi yun, Chaz? Sino ba kasi kasama mo, ha? Sino ba yun? Akala ko ba ako lang? Hindi. Pre, sorry, ako yun. Oh! Si Byron. Si Byron pala yung... Ito, pinapanood nyo ang gaano kadalas ang minsan. Gumawa tayo ng Wattpad HOA edition. Oo nga. Guys, kung isipin mo yun yung LQ sa Fifth Avenue, akala mo siya ng